Ayun na. Ito na talaga. Kahit ilang daang kilo man lang. Puro malalaki ang huli. Babala, paparating na ang malakas na bagyo sa dagat. Bumalik agad sa daungan. Bilis, hatiin ang lambat. Lalaki pa ang mga alon. Kapag nadagdagan pa ang mga bangka, matataob tayo. Bilisan ang pagbalik sa pwesto. Ilang daang kilo ang huli. Tama na ang satsat. 200. Mabuting anak. Akala ko nakalimutan mo na ang mga patakaran. Bawal hatiin ang lambat. Iakyat muna ang mga isda bago bumalik sa bangka. Kapag may isang kulang, alam mo ang kahihinatnan. Pupunitin ng mga alon ang lambat. Bumalik na tayo. CJ, ano ang pinapanik mo? Habang lumalaki ang hangin at alon, mas nagiging mahal ang isda. CJ, sapat na ang ilang daang kilo para mabuhay ka habang buhay. Bilisan mo at iakyat sa akin ang buong huling ito. Pumunta ka sa timon. Kuya Shanchay, may alon na naman. 10 metro ang taas. Sagadin ang silinyador. Bibilang ako hanggang 3. Iliko mo ng todo sa kaliwa. Huwag mo akong alalahanin. Nababaliw ka na ba? Tatlo. Alam kong kikita sa pera ang huling ito. Hindi nakakayanin ng bangka ang 200 kilo, ano? Ang isang biyaheng ito, katumbas ng kalahating taon ng trabaho ng iba. Tingnan mo ang kalidad at kondisyon nito. Kung ibabase sa 200 kilo. Kayo na ang magkwenta. Aabot ito ng mahigit 1 milyon, di ba? Ano ang nakatulala kayo riyan? Ihakot ang mga isda. Habang sariwa pa, dalhin agad sa malamig na bodega. Huwag hayaang tirisin ng araw ang presyo. Nasaan ang parte ko? 2,000. Kunin mo. Huwag ka nang magreklamo. Ibabawas ang gasto sa pagkukumpuni ng bangka. Ibabawas din ang gasto sa gasolina. 210 kilo ang pinakamababa para sa huling ito. Ikaw na ang magkwenta kung magkano iyan. Muntik na akong mamatay sa dagat. 2,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Sinabi ko na, habang lumalaki ang hangin at alon, mas nagiging mahal ang isda. Pero nakabalik ka naman, hindi ba? Huwag kang magdrama sa harap ko. Zhao Dehay, may puso ka ba? Ilang taon kitang inalagaan. Pinakain kita at dinamitan. Maliit na halaga ba para sa iyo ang 2,000? Narito na ang lahat. Ayos, Kuya Shanchay. Nakahuli na naman siya ng isang malaking kargamento. Astig, astig. Talagang lumalaban siya. Zhao Rui. Nakuha na ang sasakyan. Kumusta, maayos bang imaneho? Ayos naman. Papa. Hindi ba sabi mo, kapag nabenta ang mga isdang ito, tutulungan mo akong mabuo ang paunang bayad? Nakahanap ako ng apartment na 140 metro kwadrado. Nasa ika-18 palapag at napakaganda ng tanawin. CJ. Kapag naibenta ang mga isdang ito, ipapagawa ko agad para sa iyo. Ika-18 palapag tama. Mataas na nga. Kapag mas mataas ang pwesto, mas malayo ang tanaw. Dapat sa ganoong apartment tumira ang anak ko. Hintayin lang nating dumating ang bayad sa huling ito. Bibigyan pa kita ng 200,000 para sa pagpapaganda. Marmol dapat ang sahig. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Anak, bakit basang-basa ka na? Kapag tinamaan ka ng hanging dagat, siguradong sipunin ka. Magkano ang ibibigay mo? 2,000. Nababaliw na ba siya? Muntik ka nang mamatay. 2,000 lang ang ibinibigay mo para paalisin ako. Sumama ka sa akin pa uwi. Ngayon, kailangan kong makipag-usap sa kanya. Walang atrasan. Hindi ako uwi. Tingnan mo nga ang kalagayan mo. Kinain na ba ng aso ang puso ni Zhao Dehay? Ma, tama na. Ma, tama na. Walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Pera at ang walang kwentang anak niya lang ang nasa isip ng taong iyon. Pero hindi ibig sabihin na pwede na niyang gawin iyon. Hindi ko siya ama. Kailanman ay hindi siya naging ama ko. Umuwi muna tayo. Tungkol ito sa pera. Huwag kang mag-alala, ma. Ayoko sa pera mo. Bata, saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya para maningil. Dahil kulang ang pera, bumalik ka na naman. Zhao Dehay. Ayoko na. Ano ang sinabi mo? Simula ngayon. Wala nang anumang ugnayan tayong dalawa. Shanchay, tumigas na ang pakpak mo, ano? Ano ang magagawa mo kung wala ako? Maniwala ka man o hindi. Kapag lumabas ka sa pintuang ito ngayon, huwag mo nang isipin pang bumalik. Zhao Dehay, wala akong utang na loob sa iyo. Mula ngayon, magkahiwalay na ang landas natin. Aba, si Shanchay. Himala at sumikat ang araw sa kanluran. Ikaw mismo ang tumawag sa akin. Lao Zhao, may nabanggit kang bagong barko roon noong huli. Nandoon pa ba iyon? Ano ang nangyari, Kapitan Shanchay? Sukdulan na ang pagtitiis ko sa lintana si Zhao Dehay. Mag-isa na akong magnenegosyo. Bibili ako ng barko. Mas maaga, mas mabuti. Mas mabuti kung mailunsad na bukas. Iyong segunda manong barkong pangmalayo ang dagat na nabanggit mo. Nariyan pa ba? Nariyan pa. Pero, Shanchay,
Hindi mura ang barko. 300,000 ang takdang presyo ng may-ari at hindi siya tumatawad. Kaya mo bang ilabas ang ganoong halaga? Mayroon akong 250,000. Ituring mong utang sa iyo ang natitirang 50,000. 3% interest. Babayaran ko sa loob ng 3 buwan, kasama ang puhunan at interes. Ayos ba, Laoziu? Sabihin mo na ng diretsyo. Gusto ko ang tapang at determinasyon mo. Ako na ang sasagot sa kulang. Ituring mo na lang itong puhunan ko. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Tingnan natin ang barko ngayong gabi. Barko po lang. Sugarol ang dating may-ari. Isinangla niya ang lahat matapos malugi ng husto. Gawa sa mataas na tibay na bakal ang katawan ng barko. Napakahusay nitong humarap sa malalaking alon. Ang pinakamahalaga, iyong 2 makina sa ibaba. 2 turbocharged engine na may 600 lakas kabayo. Winch. Sira. Radar. Fish finder. Lahat ay imported at bagong palit noong nakaraang taon. 300,000. Swerte mo, jackpot ang nakuha mo. CJ. Ayos, kukunin ko na. Ang password ay 68. 250,000. Itala mo ang natitirang 50,000 sa account ko. Ayos na ayos. Bukas ng madaling araw. Shen ang apelyido ng barkong ito. Ako na. Wala ka na sa tauhan ni Zhao Dehai. Bakit ka pa nagtatrabaho rito? Ayoko na. Ibinenta ni Zhao Dehai ang kargang iyon sa halagang 1.2 milyon. Pero 2,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Isama mo na ako sa paglalayag mo. Pakainin mo lang ako, ayos na. Ikaw na ang bahalang maghati ng mga mahuling isda. Kahit wala akong parte, ayos lang. Gusto ko lang magtrabaho kasama mo. Ayoko ng pag-initan pa niya. Pakain. Hindi masarap ang luto ko. Kalagin mo ang tali sa paghila. Iakyat mo na rito ang lumamong bag. Bilisan mo. Kailangan nating pumalaot ng madaling araw. CJ, gets ko. Saang bahagi ng dagat tayo pupunta ngayon? Hindi sapat pang sundot sa ngipin ng barkong ito ang maliliit na isda at hipon sa malapit na dagat. Bahura ng Diablo. Nababaliw ka na ba? Punong-puno ng malalakas na agos ang lugar na iyon. Sa ilalim, puro batong matutulis na parang kutsilyo. Kahit ang malalaking barko ni Zhao Dehai, hindi basta-basta lumalapit doon. Habang lumalaki ang hangin at alon, lalong nagiging mahal ang isda. Ang lugar na ayaw puntahan ni Zhao Dehai. Iyon ang minahan ng ginto natin. Kung gusto nating umangat, kailangan nating isugal ang buhay natin. Kung natatakot ka, bumaba ka na ngayon. Sino ang natatakot? Sige, gawin na natin. Ipinapakita ng radar na may malaking kumpol ng isda sa ilalim. Sobrang siksik. 60 metro ang lalim. Nasa hukay kung saan nagtatagpo ang 2 malalakas na agos. Bawasan ang bilis. Todo kaliwa ang timon. Salungatin natin ang agos. Pumunta ka sa hulihang kubyerta. Ibaba ang lambat na may pabigat sa ilalim. Bitiwan ang kable. 50 metro. 60 metro. Sumayad na sa ilalim. Hilahin ang lambat. 5 knot ang bilis. May huli tayo. Sobrang lakas ng hatak. Siguradong punong-puno ang lambat. Hilahin na ang lambat. Anong nangyari? Sumabit sa ilalim. Sumabit ang lambat sa bahura. Naipit at hindi na umaandar ang winch. Hindi na mahila at hindi na rin maibaba. Barko silang. Putulin ang lambat. Bilis, putulin ang lambat para mailigtas ang barko. Hindi pwedeng putulin. Ito ang una nating lambat. Kapag pinutol natin, tapos na tayo. Hawakan mo ang timon. Ano man ang mangyari. Itulak ang throttle hanggang sagad. Itutok mo ng todo sa direksyon ng agos. Ano ba ang ginagawa mo? Buksan mo. Dumarating ang alon. Mag-ingat. Ayuan. Paandarin ang winch. Nasa pinakamataas na lakas. Hilahin ninyo pataas. Diyos ko.
Puro di kalidad na ligaw na yellow croaker. May tigre grouper pa. Red spotted grouper yan. Ayuan. Pumunta ka sa freezer at kumuha ng dinurog na yelo. Ayusin mo isa-isa at isalansa ng maayos. Bawal na bawal masira ang itsura ng mga ito. Puno ang kubyerta. Bumalik tayo sa daungan. Ano bang silbi ng pagpapakain ko sa inyo? Hindi ko makita ang kawan ng isda. Hindi ba tayo pupunta sa mas malalim para maghanap? Kanino ang barkong iyon? Parang pamilyar ang itsura. Mukhang malakas ang makina. Shenchai. Paano siya napunta sa ganoon kagandang barko? Ligaw na yellow croaker. Ang laki ng ulo. Diyos ko, mahigit 200 gin yan, di ba? May eastern grouper pa. Bagong hango sa dagat, ang ganda ng kalidad. Mahigit 200 gin na di kalidad na yellow croaker. Aabot iyan sa mahigit 2 milyon. Ay, Manting Shenchai. Alam kong may galing ka. Halika, bilisan mo, sumakay ka at tulungan mo akong magbaba ng kargamento. Magkapamilya tayo. Babayaran ko ang lahat ng ito sa pinakamataas na presyo sa merkado. Boss Zhao. Mali yata ang napagkamalan mo. Kahapon, malinaw kong sinabi iyon sa trading shed. Malinaw na ang sinabi ko. Wala na tayong anumang relasyon. Manting Shenchai. Bakit hindi mo pa rin malimutan ang nakaraan, iho? Ganito na lang. Ang buong kargamento ng barkong ito. Magbabayad ako ng 1.5 milyon. Diretsong ilipat sa bangko. Patas na ang presyong iyan, di ba? Ikaw si Kapitan Shen, tama. Kilala ako ni Lao Zhou. Di kalidad ang mga paninda. Kukunin ko lahat. 3 milyon. Cash ba o bank transfer? Ikaw ang pumili. Walang utang na loob ka. Naglakas loob kang ibenta ito sa iba. Sisiguraduhin kong hindi ka makakaapak kahit isang hakbang sa pantalan na ito. 3 milyon. Pinaghirapan namin ni Ayuan iyan sa gitna ng bagyong level 10. Kumakain kami sa sarili naming kakayahan. Malinis ang bawat sentimong kinikita namin. Samantalang ikaw, nabubuhay sa pagsipsip ng dugo ng iba. Kinakamkam mo ang pawis ng iba para mapuno ang sarili mong bulsa. Matagal nang dapat natapos ang mga araw na iyon. Director Lei. Is-transfer mo na. Masaya akong nakipagtulungan sa inyo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Ayusin mo naman ang buhay mo. Is-transfer mo kay Lao Zhao ang 50,000 puhunan kasama ang 3% interes. Ang matitira. Is-transfer mo sa iyo ang 300,000. Hindi pwede. Sa iyo ang barko. Isa lang akong tauhan na gumagawa ng lahat ng utos. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kalaking halaga. Kunin mo. Hindi ko makalinga ng tamad ang barko pulang. At hindi rin ito tinitipid ang mga kapatid nito. Maghilamos ka muna. Hugasan mong mabuti ang kubyerta. Magpahinga tayo bukas ng isang araw. Sa makalawa, muli tayong pupalaot. 3 milyon. Isa lang siyang hamak na mangingisda. Ano ba ang karapatan ng hamak na mangingisdang iyon? Papa. Kung ganoon, ibenta mo ang bago nating apartment. Tingnan mo si Shenchai. 3 milyon ang kinikita niya sa isang biyahe sa dagat. Bukod sa paghingi ng pera sa akin, ano pa ba ang kaya mong gawin? Swerte lang siya. Parang pusang bulag na nakatisod sa patay na daga. Swerte. Kapag mas malakas ang hangin at alon, mas mahal ang isda. Pupunta siya roon. 30 taon nang naglalayag sa dagat si Zhao Dehai. Ano bang kinatatakutan ko? Hindi na tayo bibili ng bahay. Ibenta mo rin ang sasakyan ko. Isama mo ang lahat ng alahas. Pati ang 2 lumang bahay natin. Isanla mo ang lahat. Ngayon din. Agad. Papa. Nababaliw ka na ba? Ibebenta mo ang bahay at sasakyan. Saan tayo titira? Sa barko. Bibili ako ng pinakamalaking barko. Ang pinakaabante sa lahat. Kumuha tayo ng barkong pangisda na nagkakahalaga ng 10 milyon. 30 milyon ang ipapangisda ko. 100 milyon. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na halimaw ng karagatan. Ang sirang barko ni Shenchai. Hindi man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos natin. Papa. Hindi man lang marunong magbuhol ng lubid ang taong ito. Makakapaglayag ba talaga siya sa dagat? Ano ang kinatatakutan mo? Automatiko ang barkong ito. Kahit may kamay ka lang, mapapatakbo mo na. Ako mismo ang mamumuno. Kayo na ang maglabas ng isda sa lambat. Iyon lang ang kailangan ninyong gawin. Bukas ng madaling araw. Diretso tayong tutungo sa Ebay Trench. Isang tuna roon, katumbas na ng isang bahay. Babala. Isang napakalakas na bagyong black shark ang tatama sa karagatan bago magbukang liwayway bukas. Aabot sa antas 15 ang lakas ng hangin sa gitna ng bagyo. Lahat ng barko ay kailangang bumalik agad sa daungan para sumilong. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag. Ulitin ko.
Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag. May kakaiba sa pagdating ng bagyong ito. Napakababa ng presyon ng hangin, parang hindi na makahinga. Suriin ang lahat ng pinto ng mga kompartimento. Tiyaking mahigpit ang pagkakasara. Kawawa ang barko pulang. Barko pulang. Nababaliw na ba si Zhao Dehai? Sa ganitong panahon, lalayag pa rin. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Nawala na sa katinuan dahil sa 30 milyong iyon. Gusto niyang samantalahin ang pagtitipon ng mga isda bago ang bagyo at sumugal. Pakikialaman ba natin iyon? Asikasuhin muna natin ang sarili nating barko. Bahala na ang iba. Bakit ka nagpapanik? Ibalik mo ang sonar. Nasa unahan mismo ang kumpol ng isda sa Ibais Trench. Zhao. Kuya Zhao. Hindi na ma-adjust. Nasira ang screen. Parang winasak ng mga alon ang mga kable. Sinabi ko na sa iyong huwag tayong pumunta. Palakas ng palakas ang hangin. May mali sa mga alon na ito. Bumalik na tayo agad. Nasa harapan na natin ang 30 milyon. Bumalik na tayo ngayon. Kapag nagpatuloy ka, lulubog na ng tuluyan ang bahay mo. Ituloy mo pa ang pagmamanyobra. Basta makahuli tayo ng isda. Makukuha na natin ang lahat. Masama ito. Tumama tayo sa bahura ng Diablo. Gumalaw ka. Gumalaw ka, sabi ko. Tatay. Naipit ang timon. Pumapalya rin ang makina. Parang pinapasok na tayo ng tubig. Kuya Zhao. Tulungan mo ako, bilis, tulungan mo ako. Umakyat ka mag-isa. Tatay. Lumulubog ang ilalim ng barko. Tingnan mo ang ilalim ng barko. Impossible. Barkong pang 1 milyong tonelada ito. Paano ito lulubog? Bilis. Pumunta kayo at takpan ang butas. Buksan ang bomba ng tubig. Sira rin ang bomba ng tubig. Putol lahat ng linya. Ayokong mamatay, tatay. Hindi ko pa nga napapakinabangan ang malaking bahay ko. Mag-isip kayo agad ng paraan. Saklolo. May nakakarinig ba sa amin? Saklolo. Saklolo, tulungan ninyo kami. May nakakarinig ba sa amin? Ito ang barko, Haibawang. Nasa labas kami ng Ibis Trench. Pinapasok ng tubig ang loob ng barko. Tumigil ang makina, Saklolo. Ako si Zhao Dehai. Mayroon bang sasagip sa amin? Bilis, tulungan ninyo ako. Lulubog na ang barko. Umaabot na ang tubig sa timon. Tama nga, may nangyari na. 30 milyang pandagat. Karaniwan, mahigit 1 oras lang ang biyahe. Pero nasa gitna tayo ng bagyong kategorya 15. Iyan ang distansyang patungo sa impyerno. Hindi tayo pwedeng pumunta roon. Mahigit 10 metro ang taas ng mga alon sa labas. Matibay man ang barko pulang. Hindi rin ito kakayanin ang bagyong kategorya 15. At isa pa, nakalimutan mo na ba kung paano katrinato ng matandang iyon noon? Ito ang barko pulang. Nakatanggap kami ng tawag para sa saklolo. Iulat ninyo ang eksaktong koordinado at lawak ng pinsala. Shenchai. Ikaw ba, Shenchai? Tulungan mo ako. Nagkamali ako, tatay. Tatay, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko noon. Ang koordinado ay latitude hilagag. Lubos na nawasak ang sistema ng pagpapaandar. Naputol ang baras ng propeller. May malaking butas sa kanang bahagi. Nasa. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. Magsuot ang lahat ng salbabida. Itali ninyo ang sarili sa rehas ng pinakamataas na kubyerta gamit ang lubid. Kung makarating ako roon at hindi mo ginawa ang sinabi ko, babaliktad ako at aalis. Talaga bang ililigtas mo siya? Para sa ganoong klaseng tao. Isusugal natin ang buhay natin. Yuan. Makinig kang mabuti. Buhay ng tao ang inililigtas ko. Kung dahil sa personal na galit ay pababayaan natin silang mamatay ngayon. Ano ang pinagkaiba natin kay Zhao Dehai na pera lang ang kinikilala at hindi buhay? Ano ang pinagkaiba natin? Tayo ay mga taong namumuhay sa dagat. May sariling batas ang dagat. Magkakasama sa iisang bangka, nagtutulungan hanggang makaligtas. Sangkatauhan at malasakit. Ito ang hangganan. Ngayon, iniligtas ko siya. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ako ang gulugod ni Shenchai. Mananatili itong tuwid magpakailanman. Sige, susundin ko. Magligtas ng tao. Paandarin ang 2 makina. Painitin ang silinyador. Kalagan ang mga tali. Todo ang makina palabas ng daungan.
Bilisan mo. Sobra ang bigat sa kaliwang bahagi. Manatili sa tuktok ng alon. Alam ko. Nakita ko na. Nandoon. Lumapit ka roon. Ihanda ang panghagis ng lubid. Sobrang delikado. Masyadong malalaki ang alon. Kapag bumangga tayo, mapupunit ang katawan ng barko. Ako ang magmamanyobra ng barko. Pumunta ka sa hulihan. Gamitin ang pneumatikong panghagis ng lubid. Itutok mong mabuti. Isang pagkakataon lang ang meron tayo. Hawakan ang lubid. Tumalon sa dagat. Bilis. Hindi ako tatalon. Mamamatay ka kapag tumalon ka. Hindi ako tatalon. Itabi mo ang barko. Lumapit ka. Hindi tayo makakatawid sa talon. Kapag lumapit tayo, parehong barko at buhay ang mawawala. Zhao Dihai. 3 minuto na lang at lulubog na ang barko mo. Kung gusto mong mabuhay, tumalon ka. Itapon mo na ang sirang kahon na iyon. Hindi ka maililigtas ng pera. Ito na ang lahat ng pera ko. Hindi ko kayang itapon ito. Saklolo, tulungan ninyo ako. Zhao Rui, tumalon ka. Hilahin mo. May tao pa ba? Wala na. Kasalanan ko ang lahat. Bumalik sa barko. Putulin ang lubid. Buong bilis na paatras. Tatay. Wala na tayong kahit ano. Wala na ang bahay. Wala na rin ang sasakyan. Nilustay mo ang buong pamilya natin. Saan tayo titira ngayon? Kasalanan ko ang lahat. Nabulag ako ng pera. Patawad sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Shen Chai. Dapat pala nakinig ako sa kanya noon. Hindi ko sana basta-bastang sinugod ang malalim na dagat. Chai. Hindi ako tao. Binalot ng pera ang puso ko. May utang akong isang buhay sa iyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang utang sa akin. Wala ka na ring utang sa akin ngayon. Ang buhay mo, ipinagkatiwala sa iyo ng nanay ko para sa akin. Naubos ang pera pero pwedeng kumita ulit. Pero kapag nawala ang konsensya, talagang magiging pawikan ka na lang sa dagat. Ang dagat na ito, ang nagpalaki sa atin. Maaari ka nitong bigyan ng kayamanan. Pero kaya rin itong bawiin ang lahat sa isang iglap. Hindi mo ito iginagalang. Lalamunin ka nito. Medyo bugbog man ang barko natin. Pero malakas pa ang makina. Ayusin lang natin. Makakalayag na tayo bukas. Nabili ko na ang pintura sa ilalim ng barko. Dalhin mo sa hulihan. Mag-ingat ka. Huwag mong tamaan ang tambutso sa ibabang kubyerta. Bigay ito ni Lao Zhao. Sabi niya, bagong uri ito ng pinturang panlaban sa kalawang at makakalikasan. Walang mabibigat na metal. Dapat sana ay singilin niya ako ng 500 bawat bariles. Sinabi kong kailangan ito ni Kapitan Shen Chai. Kaya binigyan niya ako ng 20% bawas. Huwag ka nang tumawad. Bilisan mong kiskisin ang kalawang sa kanang bahagi ng barko. Kailangan nating matapos pinturahan ang ilalim ng barko ngayong araw. Aba, si Kapitan Shen Chai mismo ang nagtatrabaho. Narito na ang mga piyesa ng imported na malakas na winch na kailangan mo. Gumamit ako ng mga kakilala para makuha ito para sa iyo. Doble ang tibay nito kumpara sa dati mong gamit. Salamat, Lao Zhu. Ipadadala ko sa iyo ang bayad mamaya. Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo, Shen Chai? Mag-isa mong sinuong ang Ibais Trench. Hinila mo pa si Zhao Dehai palabas mismo sa tarangkahan ng kamatayan. Ngayon, ang mga veteranong kapitan ng laot. Humahanga sa iyo ng buong puso. May mga batas ang dagat. Kung pababayaan natin ang mga nasa panganib, paano pa tayo mabubuhay sa laot? Masyado kang tuwid mag-isip, bata. Mukhang tuluyan ng tapos si Zhao Dehai. Umuwi siyang luhaan para magtanim sa probinsya. Bago siya umalis, 3 beses siyang yumuko sa pantalan sa harap mo. Sinabi niyang wala na siyang mukhang maihaharap sa iyo habang buhay. Tapos na ang lahat. Sa hinaharap lang nakatingin ang mga mata ko. Kapag naayos na ang barko pulang. Balak kong magpalit ng lambat. Magpalit ng lambat. Hindi ba maayos pa naman ang lambat natin? Papaltan ko ito ng makakalikasang lambat na may mga butas na hindi bababa sa 8 sentimetro. May hangganan ang yamang dagat. Pananatilihin ang malalaki, palalampasin ang maliliit.
Anti-anti pero tuloy-tuloy. Ito ang landas na tatahakin natin mula ngayon. Ganyan dapat ang tapang. Dahil lang sa sinabi mo, ayos na ako. Ibibigay ko sa iyo ang mga piyesang ito sa halaga ng puhunan. Kailan mo balak pumalaot? Saang karagatan tayo pupunta? Bukas ng madaling araw. Ang pakay natin. Ang karagatan sa paligid ng Isla Swixing. Ang lugar na iyon. Kahit ang malalaking barkong pandagat ay hindi naglalakas loob na basta lumapit doon. Basta maghanda tayo ng husto. At igalang natin ang dagat na ito. Bibigyan tayo ng dagat ng pinakamalaking gantimpala. Magtrabaho na tayo. Yuan. Pumunta ka roon at bumili ng 1 kilo ng buhay na hipon. Bumili ka rin ng 1 kilo ng liempo. Ihatid mo kay Lola Wang. Ako na ang bahala. Salamat, Kuya Shanchay. Salamat, Kuya Shanchay. Salamat, Kuya Shanchay. Paglaki ko, magiging kapitan din ako ng barko. Kikita ako ng malaking pera para masuklian kita. Kuya Shanchay, napakabuti ng puso mo. Napakaraming naghihirap sa mundong ito. Kung kaya nating tumulong, tumulong tayo. Sa pagpunta natin sa Isla Swixing. Kung makakauwi tayong punong-puno ang kargamento. Isasaama kita sa isang mas makabuluhang gawain. Punong-puno na ang diesel. May kabuang 13,000 litro ang pangunahing tangke at pantulong na tangke ng diesel. Napaltan na ang langis ng makina. Napuno na ang coolant. Tapos na ang pagsusuri sa hydraulikong sistema ng winch. Normal ang presyon. Nakaandar ang radar, sonar, at lahat ng high-frequency na radyo. Kapitan Shanchay, narinig kong pupunta kayo sa Isla Swixing. May mga dekalidad na huli roon. Basta maibalik mo ang mga ito. Babayaran ko ng doble sa presyo sa pamilihan. Bayad agad cash. Director Lee, maghanda na kayo. Bilis ng takbo, 15 buhol. Tumutungo sa silangan, 120 degrees. Lahat ay normal. Tingnan ninyo. Mga dolphin. Bakit bumabagal tayo? Masyadong malakas ang hatak ng propeller. Kapag hindi tayo bumagal, madaling mahigop ang mga iyon. Nandito tayo para mabuhay sa biyaya ng dagat. Hindi para manira. Sila ang tunay na may-ari ng dagat na ito. Mga panauhin lang tayo. Biglang bumilis ang agos. Papasok tayo sa lugar ng magulong agos. Kumapit kayong mabuti. Todo pakaliwa. Salagin ang salungat na agos. Diyos ko. Ang galing mong magmanyobra. Parang Diyos ka. Tama na ang satsat, bilisan ang sonar. May nakita akong napakalaking kumpol ng isda. Lalim, 40 metro. Bumababa patungo sa ilalim. Mga migratoryong grouper at ham-fed wrasse. Yuan. Pumunta ka sa hulihan. Maghanda sa paghahagis ng lambat. Naiintindihan. Ihagis ang lambat. 20. Lalim ng lambat, 30 metro. Lalim ng lambat, 30 metro. 40 metro. Naabot na ang itinakdang lalim. Nagsasagawa ng troll. Bilis ng takbo, 4 na buhol. Panatilihing banayad ang takbo. Bumaba sa wala pang 2 buhol ang bilis ng barko. Pumutok ang lambat, talagang pumutok ang lambat. Hindi na mahila. Bawasan ang makina. Itaas ang lambat. Kalagan ang lubid. Diyos ko po. Napakalaking ligaw na red grouper. Ang laki ng isang ito. Huwag kayong tulala dyan. Bilisan ang pagsasala. Ilagay ang mamahaling isda sa tangking may buhay na tubig at lagyan ng oxygen. Ang karaniwang huli ilagay sa freezer. Kuya Shanchay, halika at tingnan mo. Ano iyan? Hayop iyan na protektado ng estado.
Coral. Bumalik na tayo. Sa susunod, umiwas ka sa mga mangingisda. Red grouper, Humphead wrasse, at Napoleon wrasse. Puro dekalidad na huli. Lahat-lahat, mahigit 250 kilo. Yellowfin tuna, mantis shrimp, at cutlass fish. Halos 6,000 kilo. Napakalaking huli, panalo tayo. Todo ang timon, balik sa daungan. Kapitan Shenchai. Astig. Grabe, napakahusay. Sa galing mong magmaneho, saludo talaga ako. Ang red grouper na ito, hindi bababa sa 7.5 kilo. Pinakamamahal sa pinakamamahal. Kapitan Shenchai. Mahigit 250 kilo ng pinakamataas na uri at sariwang huli. Ako na ang bibili ng lahat. Gawin natin ayon sa napag-usapan. Double. Ilipat agad ang bayad. Buhay ang itinaya nila para rito. Hanga ako sa iyo. Kapitan Shenchai. Kukunin mo ba ang mga isdang ito o hindi? Mukhang sariwa naman. Ibalot mo na lahat. Ayos ba? 20,000. Hindi ibinebenta. Yuan. Pumunta ka sa bayan at hiramin mo ang dikuryenteng tricycle ni Tiuzhang. Bumili ka na rin ng ilang dosenang malalaking plastic. Hindi mo ibebenta sa kanila. Tayo na lang ang magtinda sa palengke. Yuan. Sa mundong ito, may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Yaman ang ipinagkaloob sa atin ng dagat. Kaya dapat marunong din tayong gumanti. Ngayong araw, hindi natin ito ibebenta. Ipamamahagi natin ang mga biyayang bigay ng dagat. Sa mga taong nangangailangan nito. Ayos na ayos. Ito ang tunay na mga anak ng dagat. Sige, hihiram na ako ng sasakyan. CJ. Shai, bata, ano ang ginagawa mo? Magkano kaya ang halaga nito? Director. Maganda ang huli natin sa dagat ngayon. Malambot ang karne at kakaunti ang tinik ng mga isdang ito. Pinakamainam para sa paglaki ng katawan. Dagdagan natin ng ulam ang mga bata. Para makabawi sila ng lakas. Kuya Chai, ang galing mo talaga. Ang dami-dami mong nahuling isda. Munting bata. Kumain ka ng maraming isda. Lumaki kang malakas agad. Tandaan mo, gaano man kahirap ang buhay. Dapat tayong maging tulad ng mga isda sa dagat. Matapang na lumangway pasulong laban sa hangin at alon. Naiintindihan mo ba? Opo. Tandaan ko po, namimigay kami ng sariwang isda. Kagagaling lang sa dagat. Libre lang. Magdala kayo ng palanggana at kumuha. Chai, bata. Para kang santo. Buong buhay ko, wala pa akong nakain na ganito kasarap na isda. Lola Wang, wag po kayong magsalita ng ganyan. Alagaan ninyong mabuti ang inyong kalusugan. Sa tuwing lalayag ako, si Shenchai. Ako na ang bahala sa isda ninyo. Ako na ang sasagot sa lahat. Sabi mo nga, kakaiba ito. Ngayong araw, 2,000 gin ng isda. At wala tayong kinita ni 1 sentimo. Pero mas payapa ang puso ko kaysa noong kumita tayo ng 850,000. Yuan. Alam mo ba kung bakit tuluyang natalo si Zhao Dehai? Dahil ginawa niyang makinang pang-ipon ng pera ang dagat. At ginawa niyang tuntungan ang dugo at pawis ng iba. Pinuno ng kasakiman ang puso niya. Kaya kahit kaunting hangin at alon lang, lumulubog na ang barko niya. Kumuha ng may hangganan. Gamitin ito ng tama. Pinaghihirapan natin ang bawat sentimong kinikita natin. Kapag malinis ang budhi, ang barko natin, ay makakayanan ang anumang malakas na hangin at dambuhalang alon. At hindi kailanman lulubog. Sasamahan kita hanggang dulo. Sulit ang buhay na ito. Saan tayo pupunta sa susunod? Ipaayos natin muli ang barko. Lagyan natin ito ng pinakabagong malalim dagat na sonar. Sa makalawa, target. Blue Hole A-Base Trench. Sasakupin natin ang mas malawak na karagatan. Maglayag na tayo. Maayos ang takbo ng pangunahing makina at ng auxiliary engine. Maluwag ang daloy ng langis. Talagang kahanga-hanga ang bagong imported na turbocharger na ito. Sinubukan ko lang kanina ang pag-ikot nito ng walang karga. Nakakapuno ng lakas ang tunog na iyon. Huwag puro pakikinig sa tunog. Suriin ulit ang reserbang coolant. Napakakomplikado ng kondisyon ng dagat sa Blue Hole A-Base Trench. Napakaraming salungat na agos. Hindi pwedeng uminit ng sobra ang makina, kahit kaunti. May panganib na mamatayan ng makina. Kapitan Shenchai. Professor Lin, nakumbinsi ko siyang sumama sa iyo. Malakas pala ang kapit mo. Karaniwan, hindi man lang sumasakay si Professor Lin sa malalaking research vessel ng probinsya. Kumusta po, Professor Lin? Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan ninyo. Ikaw pala si Shenchai, ang umuwing punong-puno ng huli. Ikaw rin ang nagbigay ng mga isdang nagkakahalaga ng daan-daang libo.
Sa lahat ng tao sa bayan, ikaw si Shen Chai. Ikaw rin ang handang pakawalan ang pinakamamahaling perlas. At ayaw lumabag sa mga patakaran, batang kapitan. May mga patakaran ang dagat. May sariling hangganan ang bawat tao. Ang dagat ang nagbibigay sa atin ng makakain. Hindi natin dapat basagin ang mangkok na nagpapakain sa atin. Maganda ang sinabi mo. Buong husay kang inirekomenda sa akin ni Lao Tzu. Sabi niya, pinakamataas ang antas ng iyong kakayahan at pagkatao. Noong una, hindi ako naniwala. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang misyong ito. Panatag na ako. Ang misyong binanggit ninyo. Ay tungkol sa pinakabagong underwater ecological monitoring buoy na binuo para sa malalim na dagat. Blue Hole Abyss Trench. Hindi lamang iyon lagusan ng napakaraming bihirang organismo sa dagat. Ito rin ang mahalagang daanan para subaybayan ang geolohiya at mga pagbabagong ekolohikal ng karagatan. Kailangan namin ng barkong may pambihirang husay sa pagmamanyobra. Kailangang malagpasan ang harang ng Death Vortex. At maihatid ng eksakto ang buoy sa pinakapuso ng Blue Hole sa mata ng kailaliman. Professor Lin. Blue Hole ayon. Isang lugar na, ayon sa alamat, ay kayang lumamon maging sa liwanag. Kakayanin ba talaga ng 15 metrong barko natin iyon? Kakayanin. Ayuan. Ikabit ang buoy sa espesyal na launcher sa hulihang deck. Ihanda ang pinakamataas na antas ng vibration protection. Pero, walang pero. Hindi lang tayo pumapalaot para manghuli ng isda. Pumapalaot tayo para protektahan ang dagat na ito. Kung magkasakit ang dagat na ito, ano ang silbi ng kahit gaano kalaking kikitain natin? Ang misyong ito ay tinatanggap ng barko pulang. CJ, nakahila na tayo pabalik mula sa dagat maging ang kamatayan mismo. Blue Hole pa kaya ang katatakutan natin? Ikakabit ko na ngayon. Kapitan Shen Chai, umaasa kami sa iyo. Umalis na tayo. Barko pulang. Barko pulang. 6 na po, 15-10 oras. May ipinapakitang radar. 140, 15-110.00. Sa unahan, biglang bumulusok pababa ang SIB na parang bangin. Mula sa lalim na 100 metro, bigla itong tumalon pababa sa. Hindi na kayang masukat. Puro pulang babala ang lumalabas. Iurong ang lahat ng panlabas na kagamitan. Patayin ang mga elektronikong instrumentong hindi kailangan. Pigilan ang interference ng magnetic field. Kumapit ng mabuti sa handrail. Ito na ang gilid ng Death Vortex. Ayuan. Bilis, kunin ang thermometer at speedometer. Hahanapin ko ang tamang pasukan sa ikot ng tubig. Biglang bumababa ang temperatura ng tubig. 7 degrees. 5 degrees. Umabot na sa nakakatakot na 20 knots ang agos. Kaliwang todo. Buksan ng todo ang dalawang makina. Pumasok tayo. Kumapit na. Nakapapasok na tayo. May harang. Napakalaking harang. Nasa 50 metro mismo sa unahan natin. Hindi ito bahura. Malambot na istruktura ito. Diyos ko, ano ba iyon? Lambat ng multo. Basura ito ng mga lintik na iligal na mangingisdang iyon. Hindi pwedeng mahulog iyon. Pero napakalaki ng lambat. Hindi bababa sa ilang dosenang tonelada ang bigat. Dagdag pa ang hatak ng agos. Hihilahin pati ang barko natin sa Abyss Trench. Ayuan. Tinanong mo kanina kung natatakot ako sa Blue Hole. Sasabihin ko sa iyo. Hindi ako natatakot sa Blue Hole. Ang kinatatakutan ko ay ang pagkawasak ng dagat na ito. Ibaba lahat ng bakal na panangga sa banggaan. Ihanda ang mabigat na pang-ipit. Nababaliw ka na ba, buhay ang kapalit nito? Isagawa ang utos. Ito ang larangan ng digmaan nating mga anak ng dagat. Itutok sa pangunahing kable na bakal. Paputok. Ibigay ang buong lakas sa winch, lock mo ng todo. Hindi gumagalaw, sobrang bigat. Patuloy pa rin itong hinihigop ng agos papunta sa kailaliman. Ayuan. Ipadala ang lahat ng kuryente sa hydraulic system. Patayin ang lahat ng hindi kailangang power supply. Gagamitin ko ang puwersang tumutulak pabalik ng agos. Ngayon, maaaring mabutas ang ilalim ng barko. Ililigtas ko rin sila.
Hilahin ninyo. Ayan, naiangat na. Umalis na tayo, bilis. Putulin ang bulok na lubid ng pang-ipit. Mabulok sa impyerno ang tambak na basurang iyan. Nakarating na tayo. Professor Lin. Tapos na ang misyon. S-deploy ang mata ng kalaliman. 100, 100. Kuya Chai. Kuya, tingnan mo. Salamat sa iyo, dagat. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng pangingisda sa taglagas ng aming Blue Sea Cooperative. Mahigpit naming sinusunod ang pagbabawal sa pangingisda sa itinakdang panahon. Tumulong kaming maglinis ng mahigit 100 toneladang basura sa dagat. Gumanda ang kalidad ng mga yamang dagat. Nakapagpatayo ng bagong bahay ang bawat pamilya. Habang lumalaki ang alon at hangin. Lalong maaaring tumaas ang presyo ng isda. Pero ang buhay sa dagat ay walang katumbas na halaga. Ang gusto nating kitain ay malinis na pera. Ang dagat na iiwan natin sa mga anak at apo natin ay isang dagat na bughaw at kumikislap magpakailanman. Handa na kaming lahat. Pangako, susundin namin ang mga patakaran. At poprotektahan namin ang dagat na ito. Kuya Chai, paglaki ko, gusto kong maging katulad mo. Maging kapitan na nagbabantay sa dagat. Tapos na ang nakaraan ni Tio Zhao. Mamuhay na lang tayo ng maayos. Babantayan ko rin ang pantalan mula ngayon. Babantayan ko ang dagat na ito. Para itama ang mga pagkakamali ko noon. Tandaan ninyo, kailangan nating kumita para mabuhay. Pero higit sa lahat, kailangan nating protektahan ang tahanan natin. Protektahan ang tahanan natin, protektahan ang tahanan natin.